And Sir Mario. Ayan. So congratulations po sa atin. O next, Ma'am Lorena Libaton. Hindi kita kape mamaya. Kita kape mamaya. Pampalakas ng tibok. Para madama natin. And for our first, our turn up king, Sir Froilan Bagay. Padama. Laki. May jag na pang-tripping. Pang-tripping. Ay, sir, may jag sa loob. Oo. Ay, pakas. Sana all. Yung cashier, baka di mo na kailangan yan. Oh, and then, so next po, for ano, Sure daw yun. Dala mo. Ang bawi, baka mapunta sa iba. Sabi nito. congratulations po. Hindi mo mauwi yan, balik mo na tayo. Pwede. At para po sa February 2023 incentives, tinatawagan po si Sir Red Flores. Ito ba yung mga nakabenta ng February? May sabihin kasi po akong listahan. Ito guys, yung maganda no, kapag nagkakaroon tayo ng assembly. Siyempre nakikita natin na
ibang mukha, may bago, merong luma. So, sana maging friendly din tayo sa bawat isa kasi paparami tayo ng paparami, maraming bago. Be assured na kayo ay welcome sa RRCT Realty. So, bukod doon, ito rin yung magandang look forward kasi yung mga pa-incentives natin na usually sa Facebook muna natin nakikita ano bang nilook forward natin. Dito natin siya ma-receive. So, i-recall nyo ano bang ginawa natin noong February. Kaya pag sinabing February 14, busy lahat, no? Ang pinag-aabalahan ay yung date, anong isusuot, saan kakain, magpapareserve. Pero yung iba, nagbenta kahit February, no? Hindi naman natin sinasabing wala silang mga jowa, pero kasi parang meron naman yung mga nakabenta dito. Pero nagkataon talaga nagsipag sila, okay? Kasi kailangan maging defensive tayo minsan. Noong February po kasi birthday ko, tapos may ka-date din ako, kaya po wala akong benta. Meron naman. Okay. Ang dami naman pong awardan dito. Ariel, congrats! Kaya meron ka din Vikings GCL uniform. Birthday niya ng Feb? March to... Kaya tingnan mo, hindi rin siya nakabenta ng March. Joke lang.
May date ka rin, di ba? O kapag ka birthday, mga important milestone, ano nyo muna, i-avail nyo muna. Minsan lang yung jowa, yung benta, andyan lang yan. Kaya ka magkaano, tingin nyo yung jowa, nawawala agad. Okay? Next, si Jessa. Ito pa, napakasipag yan. Dito ba si Jessa? On the way. Paano meron titring dito ka? Oo, nagbibenta talaga to. Right after ng shift niya, nagtitripping yan, wala daw siyang tulog. So baka mamaya nandito siya, no, pagpa-uwi na tayo, darating na yan si Jessa. And syempre yung ating top 1 for February, muntik natin mag-Grand Slam, no? Siya din ng January, ang Tarlac King Froilan. By Vikings uniform, eto na. Official na, ibalik nyo na po yung sobre. Okay? Yung sobre na naglalaman lang, pwede bang banggitin yung amount? Wag na, no? Kasi baka maraming maging friends bigla eh. Baka masingil eh. Pero nakakagulat sir bakit nung ako nung December lang, ba't ngayon 50,000 po? Nung ako po parang 10,000 lang nung December. Picture na po lahat, marami-rami kayo.
Akapela na lang. Akapela ma'am, akapela. na sila. Ano ganda mo, boss? Oo. Nagpapalseto ma'am. Mamaya, Nagpapalsemento. Send ko na yung number mo. Okay, so tapos na po tayo sa uniform. Ito yung mas maganda. Para sa FB Ads campaign budget! So, ang unang makakatanggap ng 1,000 budget, syempre, ang isa sa mga duo or buddy, ang mag-asawang Jomari and Cynthia. Yay! Gab na, Andre. Sino ang pinakamaingay? Hey. Okay, next. Ito ang pinakamasipag din. Sabi sa niya, mga natawasin din niya na ano. Sir Ralph. Ito yung makikita nyo ang kanyang whiteboard sa kanyang mga FB posts from November to March. Sino pa ba to? Si Ma'am Ez. Worth 1,000. Ma'am Ez, hindi ka na. Ma'am Ez, worth 1,000 of FB Ads campaign. 100,000 ba? Saan ba ka no? Naka-3 million tapos nalugi pa yung aron. Ano ba yung 6 million ka? 200K. At ito, mas matindi. Yun oh. Parang nakailang akit na siya, nakailang palit na siya dito. Sino ba ba? Ang king ng Tarlac! Sir Roland! 1,000 worth of FB Ads campaign budget. Sir, iba naman daw. Reklamo na si Nat. Ito ang pinakamasipag. Tingin ko to active to ng wala pa atang 6 a.m. Nakikita ko na active to. Sino to? Siyempre, ang masipag naming agent, si Kuya John, sir. 1,000 worth of FB Ads campaign ko, Kuya John, sir. Meron ka ng pondo, pwede na mag-FB Ads. Yes. Oh. Okay, ang next naman, isa sa mga poging agent ng RRCT. Joey! Joey! Sir Joey, advance na o benta na lang kulang. Okay, sino ba ba? Meron na dyan. This is Sir Chris Alame.
Humihingi na agad. Magpe-press na. Naturuan na. Ay, naghintay na. Picture mo lang po. Dan mo, Mars. Bago tinabak ko na. Punta na po tayo dito, Ma'am Joanne. Ma'am Sir Sinabi ko Chris, na. Ma'am Ed. Ayan. Si Ma'am Kay. Kasama si Ma'am Kay. Nakasabon ba? Thank you po, ma'am. And congratulations po ulit sa mga na-award. More sales to come pa po. Magbo na lang ako, di ako sanay. In the middle, but beautiful in the end. Success is difficult at the start, messy in the middle, but beautiful at the end. Ang joy natin sa success, especially sa financial success natin sa real estate, magsisimula tayo ng maraming mga challenges. Marami tayong pagsubok na dadaanan. Marami tayong mga rejections, mga failures, and very difficult yung phase ng career natin ngayon sa real estate. Marami sa atin hindi natatagalan yun, kaya sila nag-give up eventually. Kasi nga, difficult yung pagsisimula. Difficult in a way na maybe in terms of your mentality, nasanay ka dun sa comfort zone mo, sa ginagalawan na mundo mo. Maybe may mga challenges ka sa even sa family mo. May mga pinagdadaanan ka na yun ang nagiging hurdle mentally, kaya hindi ka makapag-push through. At kapag nalampasan mo yun, let's say, nakakabenta ka na, darating din yung panahon na may mga moments, may mga months na bigla na lang wala ka na nabebenta. So, in the middle, it's really messy sometimes yung mangyayari sa inyo. Pwedeng nagkaroon kayo ng mga benta previous years o previous months, then darating yung point na pili mo parang ghost month. Diba? So, kailangan natin maging matatag in a way na pwedeng ginawa natin dati ng mga strategy, pwedeng hindi na mag-work sa kasalukuyan. Kaya kailangan natin maging creative, kailangan natin mag-shift ng mentality at strategy. So pwedeng kasi yung nagdulot sa atin ng success previous years, pwedeng hindi na yung nag-work. Lalo sa continuously na adapting na technology, na social media, kailangan natin mag-adapt. Marami sa mga agents, especially yung mga matatagal na kwento na lang sa kanila yung mga times na napakaraming daw nilang beta ng araw, ganyan. And then yung mga panahon na ngayon, hindi na sila nakaka-adapt. Kaya tayo, dapat continuously tayo nag-adapt. Kasi eventually, lahat ng ating pinaghirapan, lahat ng pag-overcome natin ng mga difficulties and challenges, magiging beautiful in the end. Nandyan, possible na ma-achieve nyo na yung pinapangarap ninyo para sa parents ninyo, para sa mga anak ninyo, o para sa pamilya ninyo. At yun yung pinaka-fulfilling siguro na part na nagbibigay na kayo sa iba. Yung feeling na nakapagbigay tayo ng value, nakapagbigay tayo ng tulong sa ating kapwa, na makita mo yung saya sa mukha nila. Sa atin, sa part ko, sa tagal ko na rin sa real estate, sa dami na rin natin ng experiences, ang isa siguro sa pinaka-fulfilling na sa akin, yung makita ko kayong magtagumpay. Minsan nagjo-joke tayo, nagbibiro tayo sa mga ibang agents na kasama natin sa matagal na panahon na para sa mga siguro gisingin din sila, no? Parang gano'n. Pero kahit yung biro na yon, meron din kasing meaning din yon na hopefully, baka yun yung strategy ko din na
strategy din na magising yung isang agent na yun, di ba? Kasi nga, nandito kayo for a reason. Nag-join naman kayo, nag-real estate kayo for a reason. Maybe sa iba sa inyo, part-time lang, maybe sa inyo, ito talaga yung nakikita ninyo na makakatupad ng... Hello? So, may iba tayo ng reason na bakit tayo nag-real estate. Nawa, nagpapasalamat kami na sumama kayo sa aming vehicle sa RRCT Realty. Napakaraming realty. Thousands of realty na pwede niyong pamilihan. Hindi lang RRCT Realty. Kaya hindi naman tayo malaking realty. Papalaki pa lang tayo. Kaya nagpapasalamat kami sa bawat isa sa inyo na pinili niyo ang RRCT Realty para sumabay sa aming vehicle. Sumabay sa amin sa pagtupad ng mga pangarap ninyo. Nandito lang naman kami para suportahan kayo. Kung minsan kung nakikita nyo sa GC na may mga words of encouragement o minsan papagising, di ba? O maybe feeling ng iba, napaka-harsh na yung yung motivation ko, di ba? Some form o some way din yun na pang-inspire din sa inyo. Looking forward sa mas brighter pa na future natin na magkakasama sa RRCT Realty. Ang kagandahan lang siguro sa atin, medyo magkakaedad pa tayo, no? Unlike sa ibang realty kasi matatanda na yung head broker nila eh. So dito, at least kahit pa paano, hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. So meaning, nandun pa rin yung energy. Kasama nyo pa rin ako sa mga site, kasama nyo pa rin ako sa, especially mga nag-video content, yan, kakasama pa rin tayo. Kasi nga, nandun pa yung kasagsagan natin, yung lakas natin, no? Na magkakasama tayo sa hirap at ginhawa. At yun, I congratulate each and everyone. Alam ko mababago yung buhay ninyo in the next 3 to 5 years. Especially yung marami ng benta. Nakikita natin ng mga nagpipin ng full commission, yung maraming benta at maraming commission. Kaya yun, tignan nyo na lang yung ginagawa ng iba. Kung meron man ako isasuggest din sa inyo, of course, syempre dapat yung project mastery, isa yan, no? Yung marketing talaga. 80% marketing. Kaya kung nakikita mo yung sarili mo na hindi ka nag-post daily, nakakalimutan mo, ibig sabihin para kang tindahan na hindi ka nagbukas ng tindahan mo. Kailangan meron ka marketing activity every single day. At kung kaya mo mas marami, tapos maging creative ka, either in a form na kahit hindi naman video or other form na kaya mo, of course, syempre sa may mga budget, mabilis talaga pag-pay ads, kagaya ng ginagawa nila Kenneth and Diana. No? But ang suggestion ko, combination, meron kayong pay ads, and then meron kayong content creation para naman sa long term at personal branding. Doon naman ako sa personal branding, tapos si Jen sa mga paid ads. Basta pagka-concentration, content creation, ako yung nagpo-focus. Kasi ang lahat ng realty nagpe-paid ads. Ano bang kaibahan natin o edge natin sa kanila? So, ang magiging edge natin sa kanila, yung content creation. And we're very lucky din na maraming tayong katulong. Even sila Grace, sila MJ, sila Jean, si Jean para sa si MJ, at iba pa natin mga kasamahan. So, salamat sa lahat at ako po ang inyo pong compassionate leader sa mga nakabasa ng aking declaration o yung aking affirmation. I am your compassionate servant leader to inspire and influence you to become a better person. So salamat sa ating first quarter assembly, first ever, and looking forward sa mas marami pa at mas marami pa tayo. Yun lang at enjoy natin. Tapos announcement ko lang kung gusto nyo tignan yung Sonoma kasi marami pa natira, mamaya after pwede tayo pumunta sa Sonoma para pwede tayo mag-marketing campaign. So yun lang, maraming salamat sa lahat. Thank you.